Mumula sa Philippine Information Agency, Philippines News Agency, Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, IBC, at Telebisyon ng Bayan. Narito ang Radyo Vision. Muli isang magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po mga kaibigan ay araw ng Biyerkules sa 10 na ng buwan ng Agosto taong 2016. Muling sumasa inyo mga kaibigan ang Radyo Vision sa Media ng Bayan sa pangalan po ni Cap Francis Cancino. Good morning sa inyong lahat. Ako po si Alan Alianige. Good morning, Sir Alan. Good morning din po sa ating mga tagapakinig at nanonood ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Sa loob po ng isang oras, samahan niyo kami na pag-usapan ang may init na issue dito sa ating bansa. Live kaming napapanood ngayon sa PTV4 at IBC13. Live streaming naman po sa www.ptvnews.ph at maaari nyo rin pong i-download ang aming PBS Radio app o PBS Rap sa inyong mga app store. At kung gusto niyo naman po na makilahok sa aming talakayan at pagbati, maaari kayong mag-text sa 0922-358-2679. At syempre mga kaibigan, kami ho inyo rin mapapakinggan sa pamamagitan po ng www.pbs.gov.ph at pag nagbukas na ho yung website na yan, pakiclick nyo lang po yung buton ng DZRB Radyo ng Bayan sa Metro Manila. At mamaya, Sir Alan, makakasama natin sa PTV4 Studio Live si Audrey Goriseta para sa kanya mga bulsok na mga balita. Good morning, Audrey. Good morning, Audrey. At syempre, mga kaibigan, sa kabuuan po ng ating paglilingkod bayan ng mga reports din ng mga regional stations ng PBS, Radyo ng Bayan, nationwide. Umuulan-ulan kaninang madaling araw in most areas, malakas ang ulan. Sa ibang areas, magdamag umulan. Yes, kaya isang malamig na umaga, Sir Alan. Malamig na umaga. Buti ka pa naka-jacket talaga, ready. Naka-jacket. And I love it dahil PBS. Oo. Meron kang tsapa. Tsapa, hindi. Patch. May tsapa. May badge. Talaga, kaya nga po. And kaugnay po nung ating nararamdamang panahon, may mga Ramdam ang panahon. Napakalamig. Ayun po. Merong mga nag-anunsyo na walang pasok. So sa akin pong listahan, yung mga nag-announce na all levels walang pasok. Simulan natin sa Antipolo City, Bataan, Cainta Rizal, Las Piñas, Makati, Manila, Mandaluyong City, Marikina, Obando, Bulacan, Parañaque City, Pateros, Taguig, Taytay at Valenzuela. Ulitin ko po, lahat po ito ay all levels, walang pasok. Meron ding mga nag-declare ng no classes. Ito, preschool to senior high school sa Quezon City, yes. Sa San Mateo Rizal, Batangas City, preschool hanggang high school sa Angono Rizal, sa Baras Rizal, ganun din sa Muntinlupa City, sa Rodriguez Rizal. Preschool hanggang junior high school, San Juan City. Preschool to elementary, diyan naman sa Agawi po ng Bacoor, Cavite. Ayan. So, nag-declare ng no classes, yung iba all levels, yung iba hanggang high school. Yes. Pero importante dyan, kung yung mga kababayan natin lalabas ng kanilang mga bahay ngayon, ingat-ingat doon sa mga magdadrive, ingat din sa mga magsasakay ng public transport, magdala ng payong, jacket, raincoat, o anumang panangga sa ulan. Lalo na yung mga estudyante natin, no? Sir Alan, talagang umaangal sila na sila ay waterproof. Yan. Lalo na yung ating mga college students. Pero talagang sacrifice. Mga college students na waterproof. Waterproof. Hindi na, high school pa baba? Mga mabibilis talagang mag-declare. Walang pasok. Kaya nila yan. Pero kailangan talaga na mag-ingat. Kailangan magdala ng payong, proteksyon sa ulan. Yeah. And syempre, kailangan kaakibat talaga yung mahigpit na pag-iingat. Dahil sa ganitong panahon, marami talagang sakit na maaaring makuha. Napakasakit, Kuya Eddie. Parang ganon. Hindi, mahirap talaga. Mahirap magkasakit talaga. Tama yun. So, uulitin po namin, hindi kami mapapagod na magpaalala sa inyo ang abbreviations. Ayan, mula sa DOH. Acronym na binuo ng Department of Health. Acronym, I'm sorry. Na mga laganap na sakit. Ngayon, ano na nga yung acronym na yun? WILD. Ito po ay WILD. Yes. Oh. So sa W, ito po ay ang mga waterborne diseases. Ayan, lalo na ngayong tagulan, waterborne diseases, mga sakit na sanhi
ng marumi or kontaminadong tubig. Kasi di ba parang mahalo ba yun sa... May iba kasi minum tap water, tama po ba? Oo, Na sumahalo. Yung iba naman, tama po ba yung tawag poso? Tama po ba yun? Opo, so sa mga probinsya marami yung deep well na mano-mano pump. Siyempre, mahirap naman na Mahirap na magtiwala pag pero ganitong tag-ulan. tag-ulan. Pero maliban doon, of course, yung iba pang mga sakit na may kaugnayan din sa tubig, ingat-ingat. Ayan, okay. At kaugnay po nung kanina nating pag-anunsyo sa mga klase, excuse me, live na po via mukhang phone naulanan. patch. Oo nga Ang ating Secretary ng Department of Education, si Secretary Leonor Briones. Magandang umaga po, Secretary. Good morning sa mga nakikinig sa programa ninyo. Good morning, ma'am. At tayo po ay yes, morning. napapanood din sa PTV at IBC at napapakinggan sa lahat ng mga himpilan ng Radyo ng Bayan sa buong Pilipinas. Okay. Secretary Briones, minarapat po namin kayo makaugnay ngayong umagang ito. Of course, kaugnay pa rin nung malakas na pagulan in various parts of the country at yung deklarasyon ng suspension of classes ng iba't ibang mga local government units. Marami po kasing mga nagtatanong at iniisip nila na nasa DepEd ang sole responsibility na pagde-declare ng suspension of classes. Maigi pong manggaling na rin sa inyo ang mga paglilinaw dito sa mga alituntunin, Secretary, pagdating po sa pagsususpinde ng klase in various levels. Secretary Briones, please go ahead, ma'am. Actually, sa pagkakaalam ko, ang nagde-declare kung may class o hindi, ang mga local government units. Yes, kasi sa ating bansa, iba't iba ang kondisyon. Halimbawa, kung mag-uulan dito, sa southern part of the country naman, mainit na mainit. So, at the local government level, sila ang nakakaalam kung ano ang actual conditions. At saka, mas mabilis ang pagbigay ng balita. Kasi mahirap kung kaya nga linipat yung authority na yan. Dahil sa dati nating karanasan, kung maghintay tayo ng DepEd ang mag-declare, matagal. Nasa streets na yung mga bata. Naglalangoy na sa tubig na marumi bago makadeclare ng classes kasi malaking bureaucracy naman ang DepEd. Mas maganda po ang local government kasi right where they are, alam nila kung ano ang sitwasyon. Opo. And in fact, Secretary, itong mga mayors halimbawa would be in the best position dahil alam nila na kapag umulan ng ganito kalakas dun sa lugar nila, babaha yung isang particular na lugar. So mas practical nga po na naka-devolve ito sa ating mga LGUs. Ano po? At generally, pag halimbawa may ulan o may sakuna, lumalabas sila kasi duty nila yon, makita kagad nila yung kondisyon. Opo. Kasi kung hintayin mo pa na ang DepEd halimbawa sa Manila o sa probinsya, iba't iba ang kondisyon ng ating mga lugar. Kasi island country tayo Ako halimbawa, taga Negros ako. Kuminsan, magtataka ako bakit may flight cancellation na ang init-init naman sa amin. Yung pala sa Manila, ang lakas-lakas ng ulan, may baha na pala. Kuminsan naman ang init-init dito sa Luzon o sa ibang lugar, baha na pala doon sa sa South o sa Leyte o sa Visayas. Ganon kasi iba't iba ang climate impact sa ating mga isla. So mas mabuti kung yung talagang mga authorities na nandiyan mismo sa lugar, sila lang makasabi kasi nandiyan sila kita nila kaagad. Secretary, ano yung masasabi nyo? Kasi kahapon, meron pa rin talagang pasaway na LGU officials na nag-declare ng no classes kung kailan nakapasok na yung mga estudyante. Siguro hindi nila kaagad na nakikita. At saka usually, ngayon, dahil much more efficient ngayon ang ating Weather Bureau, di ba? Kuminsan malayo pang isang bagyo, nasasabi na nila. Opo. Yes. Yung pagmomonitor every how many hours. So, malalaman ka agad at the local government level kung pag-announce ng ganitong bayan ay matamaan o ganitong rehiyon, ganitong probinsya ay matamaan. Usually, ang mga opisyal naka-alerto na yan at makikita nila kaagad. Opo. Yeah. Generally. Okay. Secretary, would like to take this opportunity na rin na makahingi ng mga update from you sa iba pang mga
bagay tungkol sa Department of Education. Like, halimbawa, ito hong June, opisyal na nagsimula yung implementasyon ng ating K-12 sa ating mga estudyante. At ngayon po, Agosto na, kumbaga, ito hong unang 2 patungo sa 3 buwan ng pasukan para sa ating senior high school. Kumusta po mga feedback naman na nakakarating sa inyong tanggapan, Secretary Briones, ma'am? Closely minomonitor yan ng DepEd kasi napaka-importanting reform ito at saka marami pang may mga sektor na medyo nag-aalanganin sila na ipagpatuloy itong programang ito. Kaya minomonitor ito. Patuloy naman, wala namang major na dahilan kung bakit ititigil ito dahil sang-ayon ito sa batas. Pero nakikita natin na may mga pagkukulang din lalo na sa libro, sa buildings, sa mga computer set. So ito hinahabol ito ng DepEd kasi iba yung iniisip mo lang na ito ay batas, i-implement ito. Pero sa aktual na pag-implement, siyempre, may mga problema na lumilitaw. Ito ay binabantayan ng husto. At saka binibigyan kaagad ng feedback kasi ang DepEd, napakalaking organisasyon, mayroon namang mga regional directors sa bawat rehiyon, may mga superintendents, may supervisors, nai-report ito kaagad. Kaya kung mayroong problema, nakakaabot kaagad sa DepEd. Ayun. Yun So, pong monitor ito, pero Yes. ongoing, wala nang atrasan. Opo. At wala naman po bang na-monitor halimbawa na naging kakulangan sa mga classrooms considering na pati mga private colleges and universities o private high schools nag-o-offer din ng senior high school, Secretary Briones, ma'am? May mga classrooms na hindi nakahabol sa yung nabibuild, pero sabi ko nga na dati na 4 years ito kasi 2013 ang pagpasa ng batas nito, 2016 ang pag-implement. So more or less 3 to 4 years ang paghahanda. Pero maski na naghahanda, mayroon pa rin pagkukulang at ito lumilitaw sa aktual na implementasyon. Kagaya ng halimbawa, gumagawa tayo ng bahay, the usual practice hindi pa tapos minsan ang bahay, lumilipat na yung may-ari kasi doon sa aktual na pagtira doon sa bahay, makikita kung may tulo ba o may kuryente ba, etc. Doon lilitaw ang mga kakulangan sa aktual ng implementasyon. Kaya minomonitor ito ng husto ang aming USEC para dito sa pagbabago ng grado sa pag-implement ng senior high school ay naglilibot sa bansa para makikita kung ano ang mga problema at rinireport ito kaagad. Secretary, maiba rin po ako, no? Kamusta na po yung monitoring nyo doon sa mga drug dependents na sumuko na nais nyong bigyan ng edukasyon or kumbaga para mahikayat nyo na bumalik sa pag-aaral? Oo. Kasi kami halimbawa, ito kasama ito sa tinatawag nating ALS program. Ito yung Alternative Learning System. So, ang ginawa ko, dahil nag-reorganize ang DepEd, nag-create ako ng position ng Assistant Secretary para lamang sa ALS. At saka isa sa tinatutukan dito, yung pagtingin kung ano magagawa natin. Halimbawa, para sa mga kabataan na pasama doon sa mga nagsusurrender, etc. So ngayon ang ginagawa namin, nagko-collect kami ng data. Yes. Tapos gagawa siguro kami na sampling basis sa isang probinsya kasi ang duda namin sa halimbawa kung isang bayan 12,000 ka mga tao ang sa isang probinsya 12,000 ka tao ang nagsusurrender, malamang significant number diyan mga kabataan, mga bata of school age. So ito nang ginagawa namin, subukan namin sa isang probinsya halimbawa at saka hihingi kami ng breakdown sa PNP kasi ang binibigay na mga statistics ng PNP disaggregated. Opo. Bilang halimbawa ilang libo. Ang gusto nating malaman i-disaggregate ano kayang age group yan. Yes. At saka nag-aaral ba yung mga bata na yan kung may ma-identify sila
may mga babae ba, may mga lalaki pa. Kasi karamihan nakikita natin mga lalaki, di ba? Oo, so on that basis, pwede nang magkaroon ng makadevelop ng response. At saka ngayon, ang Department of Education, with due credit to our civil society, to our communities, ang daming lumalapit sa DepEd ngayon nung nalaman nila na interesado tayo sa mga kabataan na napasama dito. Mga simbahan, nagsabi sila na may program sila. Nag-offer sila ng kanilang mga programs kasi on a voluntary basis. Sinasabi nila kung ano mga ginagawa nila. Civic organizations on their own. Oo, nag-a-action na sila kasi at the local level, kitang-kita nila na talagang kailangan ng partnership, kailangan ng tulong ang pamahalaan para maalagaan itong libo-libong nag-surrender o na umaamin na sila ay mga drug users o drug dependents, etc. Tapos kami, concerned din kami, like other agencies also concerned ang DepEd kasi malay din natin kung may staff tayo na iilan-ilan na ganong kategorya. At saka, siyempre, ini-implement na natin yung mandatory drug test para sa mga nag-a-apply. Tapos, most likely, implement din namin ng something basis, halimbawa, sa mga schools na titingnan on a something basis kung gaano ka laganap. Hindi itong mga nagsusurrender yung mga sa schools ngayon o sa mga teachers kung mayroong napasok na dito sa ganitong klaseng bisyo, as I said, on a something basis. Kasi dati ginawa na yon pero gusto namin lakihan ang sample dahil sa tingin natin at sinasabi mismo ng Presidente, talagang talamak na masyado ang problema. At saka maganda pa sa program na to, Sir Alan, hindi nahihintayin pa ng DepEd, tama po ba, Secretary, na magkaroon ng rehabilitation center o yung magtayo? Kumbaga kung nasaan sila nakadetine or saan sila inassign, pupuntahan mismo na magtuturo sa kanila. Hindi na tayo maghintay kasi yung mga rehabilitation centers, malaking kasi may infrastructure na kailangan, etc. At saka mayroon daw para sa Luzon, mayroon sa Mindanao, para sa Visayas. Pero there are also rehabilitation centers ngayon which are also privately run. At saka, as I said, with all due appreciation, mga pribadong grupo, lalo na sa simbahan, mga civic organizations on their own, at saka gumagawa din sila. So, ang ginagawa nila at pinapaalam nila sa amin para ma-share yung experience nila. Ginagawa na namin ito sa ganitong lugar. May isang, may iba na nag-o-offer na mag-build sila ng shelter kasi ngayon ang problema yung saan ilalagay itong mga sumusuko. Very ang pag-response, nakakatuwa ang response ng ating publiko. Nako, Secretary, salamat po ng marami, Madam, sa mga updates na pinagkaloob niyo po sa ating mga taga-subaybay ngayong umaga. Thank you so much po, Madam Secretary. Thank you so much for calling at sana patuloy ang pag-cooperate ng ating komunidad, hindi lamang sa problema sa mga drug dependence, pero yung ma-reach din natin, yung mga hindi nakapag-aral. Kasi maski gaano ang efforts natin na lahat na bata natin mapasama sa mga educational reforms, meron naman hindi napapasama for one reason or the other. So isang major effort din ito sa DepEd na yung naiiwanan, kumbaga, yung na-excluded, kumbaga, bigyan din natin sila ng pagkakataon. So, ito yung tinatawag na alternative learning system. Yes, okay. Salamat na marami. Thank you. Good morning po, Secretary Briones, ma'am. Thank you very much. Good morning. Good morning sa mga nakikinig. Opo, mga kaibigan, si Education Secretary Leonor Briones. Oras natin sa buong Pilipinas, 21 minutes. Makalipas po ang alas 6 ng umaga. Mukhang hindi titigil si Secretary hanggat walang bata na hindi nag-aaral. Talagang zero dapat yung mga out-of-school youth. Anyway, meron po tayo words of wisdom. Meron po. Of course. Nabitin lang. Ngayong Wednesday morning, ang ating words of wisdom ay, God is the God of promise.
He keeps His word even when that seems impossible. Sa Tagalog po, ang Diyos ay Diyos na mga pangako. Siya ay tapat sa kanyang mga salita kahit ito ay tila imposible. Mula kay Colleen Urquhart. Ayun. Bahala Thank na. you. Urquhart. Oh, thank you, Kuya Colin. Yan. Kuya o Ma'am Colleen? Kuya o Ma'am Colleen? Kuya. Bahala na. Merong ganda ng message niya. No? Yan, So, diba? sa pangako lang pala tayo ni God maniwala. Oo nga naman. Kasi mga promises talaga ng mga tao dyan, joke lang. Nag-ano talaga. Parang may, parang yung intonation, may pitik. Oo. Meant to be broken. Di ba yung mga sinasabi? Inuulit ko na yung mga sinasabi ng mga tao. Mukhang may mga ganun sila. May masasapul Promises na naman. are meant to be broken. Mga Promises are meant to be broken. Complete na kabaliktaran naman ito yon. Etong si God, kahit na nag-promise siya, kahit ano pa yan tila, kahit imposible, basta maniwala at manampalataya, ibibigay niya. Of course. Oh my. Yes. So sa kanya may forever. Sa kanya lang po. Okay. Mga kaibigan, sa puntong ito ay sasa inyo na ang headlines ng mga pangunahing balita hatid ni Jeng Margarejo. And, of course, narito naman po mga detalye ng balita mula kay Audrey Goriseta. Narito na ang may init na balita dito sa Radyo Vision. Pangulong Rodrigo Duterte inatasan si DILG Secretary Mike Sueno na mag-imbestiga sa extrajudicial killing sa bansa. Ugnayan ng MMDA at mga barangay sa Metro Manila siniguro kontra illegal parking sa bansa. At 8 miyembro ng DSWD tutungo sa Saudi para tumulong sa mga stranded na OFW. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Inatasan na ni Pangulong Rodrigo Duterte si DILG Secretary Mike Sueno na imbestigahan ang mga kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Ito ay sa harap ng dumaraming bilang ng biktima ng summary killing sa bansa. Ang ulat mula kay Rocky Ignacio. Hindi pinahihintulutan ng Duterte administration ang manoy pag-iral ng extrajudicial killing sa bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, hindi palalampasin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang extrajudicial killings kaya natasan na nito si DILG Secretary Mike Sueno na magsagawa ng malalimang investigasyon kaugnay ng salvaging sa bansa. Nagsalita ang palasyo sa pagkabahala umano ng US Department sa dumaraming bilang ng mga biktima sa bansa. The United States showed concern about the extrajudicial killings in the Philippines, where officials say more than 400 suspected drug dealers have been killed by the police since President Rodrigo Duterte took over. In reference to this, we'd just like to make a statement that President Rodrigo Duterte has repeatedly expressed that he does not condone extrajudicial killings. However, he has also admitted that certain individuals may have been salvaged. But in the light of this, the NAPOLCOM chair, the DILG Secretary Ismael Sueno, has already directed PNP Chief General De La Rosa to investigate drug-related killings. Nauna na ipinahayag ng Bayan Muna Party List na hindi dapat isisi sa Duterte administration ng extrajudicial killings. Sa harap na rin ito ng mahigpit na kampanya kontra illegal na droga. The militant group Bayan on Sunday insisted that President Duterte should not be blamed for the recent surge in the number of suspected drug personalities killed in police operations, that it may be too premature. Sabi nga niya, masyado sigurong premature na isisi yung mga nagaganap na pagpatay doon sa hindi pa naman nauupong gobyerno during that particular time. Kauupong gobyerno. Inihalang tulad ng palasyo sa isang bahay na nasusunog ang ginagawa ni Pangulong Duterte ng pagsisiwalat ng mga pangalan ng mga dawit sa umano'y illegal drug activity sa bansa. Ayon kay Abella, bilang Pangulo nakasalalay sa kanyang obligasyon sa ilalim ng doktrinang Padre de Pamilya. Justice Sereno's statement, in response to Justice Nazareno, President Rodrigo Duterte has referred the matter to the Supreme Court. And has asked that the judges make reference to the Supreme Court and that they relate within their own branch. However, in order to just clarify exactly where President Duterte is coming from, he is
taking the position of parens patriae, as parent of the nation, he is calling attention to the clear and present danger of drugs, and that it is his moral obligation to make sure that the public is properly warned of the drug menace. It is part of his duty to warn the citizens against those who present a clear and present danger to society. Pero paliwanag ng palasyo, hindi nakikialam ang ekotibo sa hudikatura sa naturang usapin. This is not a judicial process, it's simply a calling attention. He is, in a sense, really taking the moral responsibility to be able to warn the people. Para sa PTV News, ako si Rocky Ignacio. Sa iba pang balita, bumuo ang Korte Suprema ng isang fact-finding team para imbestigahan ang 4 na incumbent judges na kabilang sa drug list ni Pangulong Rodrigo Duterte. Itinalaga ng Korte si retired Associate Justice Roberto Abad para magsiyasat laban kina Judge Antonio Reyes ng Baguio City, Judge Adriano Savillo ng Iloilo City, Judge Ezekiel Dagala ng Surigao at Judge Domingo Casiple ng Kalibo, Aklan. Gagamitin ng Korte ang talumpati ng Pangulo noong Agosto 7 bilang kopya ng reklamo. Maliban dito, pinagsusumite rin nito si Executive Secretary Salvador Mejaldea ng complaint affidavit sa loob ng 7 araw na kailangan ding sagutin ng mga respondents sa loob ng 1 linggo. Binigyan ng 30 araw ang fact-finding team para tapusin ang kanilang investigasyon at magbigay ng rekomendasyon sa SC and Bank. Sa iba pang balita, inihayag ni Quezon City Police District Director Senior Superintendent Guillermo Eliazar na narilib na sa pwesto ang 2 nilang tauhan na kabilang sa listahan ng mga sangkot ng di umano sa operasyon ng ilegal na droga sa bansa. May report si Julius T. Samburon. We are digging deeper. We assure our President and also the Chief PNP, Director General Ronald De La Rosa, and our Regional Director, Police Chief Superintendent Oscar Albayalde, and the citizen or residents of Quezon City that we will file appropriate charges, criminal and administrative, kung meron na tayong ebidensya laban sa kanila. Ito ang mga binitawang salita ni Quezon City Police District Director Senior Superintendent Guillermo Eliazar matapos mapasama sa listahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang 2 nitong tauhan mula sa QCPD Station 6 na sangkot umano sa operasyon ng iligal na droga sa bansa. Ito ay sina PO3 Johnny Mahilom at PO3 Eric Lazo. Paglilinaw ni Eliazar, noong ika-27 pa ng Hulyo, na-relieve sa pwesto ang 2 QCPD official. Before that kasi nagkaroon ng insidente that one of their supervisors was involved in the recycling of shabu. And there was a police operation and unfortunately Senior Inspector Castillo was neutralized. So what I did was that lahat sila nirelieve natin for verification and investigation. Ang point kasi natin doon is hindi na magiging epektibo yung unit na yun. Kaya tinanggal natin sila. And then, nalaman nga natin na yung 2 pala yun are implicated eventually ng ating presidente. Tumalima din daw sina Mahilom at Lazo sa mga direktiba ng Pangulong Duterte na sumuko sa loob ng 24 oras. Seryoso din daw ang kanilang hanay sa pangunguna ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na sugpuin ang droga sa bansa para protektahan at mapanatili ang peace and order at maging ang kinabukasan ng susunod na henerasyon. Lilinisin din daw nila ang kanilang hanay hanggang maabot ang 100% drug-free officials. I recognize and commend all the members of QCPD who are doing their job. Napakarami para sa ating mamamayan. But just the same, there is still room for improvement. Iba yung kampanya natin ngayon and ako naniniwala na sa kooperasyon na ipakikita nyo, pagsama-sama natin, mapagtatagumpayan natin. No? Para sa PTV News, Julius D. Samburon. Samantala, iginiit ni Pangulong Rodrigo Duterte na walang halong personal na issues sa pagsisiwalat nito sa pangalan ng mga personalidad na may sangkot sa iligal na droga. Inihayag ito ng Pangulo sa ulat na may ilan sa mga nabanggit na personalidad ay patay na. Dagdag pa ng Pangulo, hindi basta-basta nagbibigay ng mga sensitibong impormasyon ang pulisya at militar nang hindi nabeberipika. Historically, that judge was playing the drugs. So naka-input na yan doon sa intelligence agencies. Alam mo ho, hindi basta-basta ang military pati police magbigay ng nakakasira sa kapwa-tao nila. Nothing personal yan.
Wala naman kayong negosyo dyan sa kanila. Wala namang utang sila sa ikaw sa inyo o sila sa iyo. Wala. So kaya ganon. But lumabas na yan sa computer. Isang judge was ousted because of corruption na. The term is ignorance of the law. Yung mga iba, patay na, pati yung mga pulis. Nakita mo yung may deposito doon na chemical sa Apayao, kasi Apayao na nilibing. Yung pala patay na. But it's not corrected. It should remain on record na ikaw ay, we are not bad. Hindi naman kami pinapaalam ng patay ka na ba o hindi. Basta nandyan yung pangalan. Kaya imposible magsabi, malinis kami. Kita mo, patay na yun, long time ago. Ba't nakapasok ka dyan ka sa computer? Sa iba pang balita, Metro Manila Development Authority at mga barangay sa Metro Manila tuloy na ang ugnayan para maalis sa mga illegal parking sa kalsada. May report si Julius D. Samburon. Bukod sa mga lokal na pamahalaan ay hindi din daw nawawala ang pakikipag-ugnayan ng Metropolitan Manila Development Authority sa bawat barangay dito sa Kamaynilaan. Ayon kay MMDA Chairman Atty. Emerson Carlos, kasabay ito ng kanilang paglalayong mapaluwag ang lahat ng mga lansangan laban sa anumang harang o di kaya mga sasakyang nakaparada ng iligal. Lagi naman tayong may mga coordination with the barangay before tayo papatupad ng illegal parking operations. Nauna nang napaulat ang pagtatanggal at paghatak ng mga sasakyang wala sa tamang paradahan, gaya na nangyari sa Quiapo, lungsod ng Maynila. Hindi lang din sa Maynila, kundi kahit saan ay madalas nagsasanhi ang mga illegal parking ng mabagal na daloy ng mga sasakyan. Sa kabila nito, naniniwala din si Carlos na sapat at may kapasidad na gampanan ng mga authorized towing companies ang kanilang trabaho. I think sufficient na yung mga towing companies natin kasi mahirap din kasing mag-regulate ng mga towing companies pag masyadong marami. Kailangan kasi nakokontrol mo rin mga yan. Samantala, matapos naman ang pagbabawal sa mga UV Express sa EDSA, siniguro naman ng pinuno ng MMDA na may mga tauhan silang nagmamando ng trapiko sa mga secondary roads na nagsisilbing alternatibong ruta ngayon ng mga UV Express, gaya sa C5 upang hindi lalong magsikip ang trapiko. May tauhan naman talaga tayo sa C5 and yung mga areas na pwede nilang daan. Medyo bumigat ang C5 mula nung nagpatupad ng pagbabawal ng AUV sa EDSA. Para sa PTV News, Julius D. Samburon. Sa iba pang balita, ibinunyag ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa na nakikipagtulungan na ang mga drug lord sa mga miyembro ng jihadist group na ISIS at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters para patayin siya at si Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng roadside bomb o car bomb. Ayon kay De La Rosa, ang kanilang pinaigting na kampanya laban sa droga ang dahilan kung bakit patuloy silang nakakatanggap ng banta sa kanilang buhay. Ngunit paglilinaw ng PNP chief, hindi siya natatakot sa mga ito kahit marami pang drug lords na armado ang hindi pa nila nahuhuli. Kung maalala, sinabi ni De La Rosa na mula sa 10 milyong piso, tinaasan ng mga drug lords ang bounties sa 50 milyong piso para sa kung sino mang makakapatay sa kanilang dalawa ni Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, nanindigan ang palasyo sa paglilipat sa mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani sa kabila ng kontrobersyang nilikha ng issue matapos itong ihayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella, malayang makapagpapahayag ng kanilang pagtutol at magsagawa ng kilos protesta ang sino mang hindi pabor sa naturang hakbang. Based on certain regulations that of those who may be qualified to be interned in libingan ng mga bayani, it does make reference to presidents or commanders-in-chief of the AFP and veterans of the Philippine Revolution of 1896, World War I, World War II, and recognized guerrillas. And at this rate, the president's position is that the whole nation the whole matter should be laid to rest, and that we can move on. In other words, the president has apparently based his position regarding the burial on certain legal basis and certain regulations.
Samantala, 8 opisyal ng Department of Social Welfare and Development tutungo sa Saudi Arabia para tulungan ang ating mga kababayan na na-stranded doon. May report si Julius Disamburon. Bukod sa Department of Foreign Affairs, Overseas Workers Welfare Administration, Department of Health at TESDA ay kasama ding tutungo sa Saudi Arabia ang 8 miyembro ng Department of Social Welfare and Development para magpaabot ng ayuda sa mga stranded na overseas Filipino workers doon. Humarap sa PTV News si DSWD PH Team Leader Pearl Panganiban. Siya at ng kanyang grupo ang magkakaloob ng psychosocial services, pagkain at hygiene packs sa mga Pilipinong manggagawa sa Saudi. Kabi-kabilang pulong din sa pagitan ng DFA ang pinupuntahan nila Panganiban para ito sa maayos na paglalatag ng hakbang at ligtas ding matulungan o mapauwi ang mga stranded na OFW sa Saudi, pati na din ang booking process sa kanilang flight. Primarily assist the stranded OFWs who are now in the 3 big camps who belong also to the 3 big companies who are the Bin Laden, Saudi Ogre, and Mohammed Al Mujil. The 3 areas where we will go, the 8 of us are in Jeddah, in Riyadh, and in Al-Kubar and Dammam. Magbibigay din ng counseling ang DSWD para sa mga OFW na nawawala ng pag-asa. Gagawin din ang kanilang grupo na alamin ang iba pang pangangailangan ng mga kababayan natin doon. This will be a one country team approach at hindi lang ho DSWD ang magko-convince sa kanila. All of us will be providing our individual programs and services. Umaasa si Panganiban na magiging maganda at matagumpay ang kalalabasang resulta ng kanilang biyahe sa Saudi Arabia. Salamat po at sana kasama ninyo kami to pray. So this will be a historic pag-uwi nyo dito sa Pilipinas. Salamat po. Salamat. Para sa PTV News, Julius Disamburon. Informasyon para sa Radyo Vision. Ako po si Audrey Goriseta. Balik muna sa inyo, Prof. Alan at Sherina. Maraming salamat, Audrey Goriseta. Mga kaibigan, ang oras po natin sa buong Pilipinas, 6:38 ng umaga. Ito muna, magbabasa tayo ng mga messages sa aking cabinet. Salam and good morning, Sir Alan and Ma'am Zarina. Greet ko po ang aking mga kaibigan, sina Lorna, Sabina, Sherwin at kay Papa Abs. Galing kay Emong ng Takot-Takot Hulosulu. Maraming salamat po. Good morning po, ang Baliwag Bulacan po hindi pa nag-a-announce ng suspension. Malaki po ang dilim dito. Uy, gising po. And naimbaga bigat. Madilim daw? Madilim daw po dun. Sa Baliwag Bulacan. Siguro talagang baka malakas ang ulan. Naimbaga bigat, Radyo Vision, gwapo kaalan. And napintas, Ma'am Zarina. Nabinasa ko. Excuse me po. Bati naman ng friend ko na si Laymar, Martin Jones, Isabella, Princess Abara mula kay retired BFP, Roger Flores ng Pidig, Ilocos Norte. At good morning, sir. Ma'am, tanong ko po bakit naman nang maupo si President Duterte bumagsak na ang presyo ng gulay dito sa Baguio City? Mahigit 1 buwan na po. Secretary Piñol, paano po ito? Maraming salamat po. Okay, dito naman. Good AM, Radyo ng Bayan. Pakibati naman po ang aking asawa dyan sa Calamba City na si Nori Astrera. At ang Talabis family, salamat po at magandang umaga from Jojo Astrera ng Barangay Palasan, Santa Cruz, Laguna. Okay, ito pa. Hi sir, ma'am, ang ganda ng programa ninyo. Palagi akong nanonood. Galing kay Kida Hadjal ng Siocon, Zamboanga del Norte. Ito pa. Okay, good morning po. Olive Saavedra po from Ormoc City. Kung maaari po sana may parating nyo kay Secretary Briones ang aking kahilingan na mabigyan ng pansin ang problema namin sa aming mga anak na may special needs. Yan, paparating po namin. Kaya lang i-text nyo po yung mas kumpletong detalye para may parating ho namin sa inyo. Ayan, okay. At sa punto naman po ito, Sir Alan, puntahan na natin ang unang sigwada ng ating provincial news. Radyo ng Bayan. Report. Unahin na natin ang Lucena Radyo ng Bayan kasama si Jigs Rodillas. Jigs, good morning. Yes, kasama sa Sarina, Mindanao na ang hindi ang lalawigan ng Quezon ang nangungunang producer ng niyog sa bansa ayon sa Philippine Coconut Authority o sa PCA. Ang masakit pa nito ayon sa nasabing ahensya ay tila bingi ang mga coconut farmers sa makabagong teknolohiya na pinakikilala ng ahensya
upang lumaki ang kanilang produksyon at kita sa mas maikling panahon. Ayon kay PCA Regional Director Erlene Manohar, ang mga niyog na nakatanim sa Quezon ay umaabot na sa 60 taon ng edad, kaya mahina na ang produksyon o ani mula dito. Ayon pa sa naturang direktor, may mga bagong variety ng niyog na iminumungkay sila na itanim ng mga magsasaka kung saan sa loob lamang ng 3 taon ay mamumunga na ito at doble pa sa sinaunang puno ang ani, ngunit kibit balikat ang mga magsasaka na ito ay itanim. Ayon naman kay sa naturang pa rin direktor na ayon sa impormasyon na nakarating sa kanilang tanggapan, hindi itinatanim ng mga magsasaka ang mga bagong coconut variety kaya nabubulok na lamang ito sa ilalim ng bahay. Isa sa programa ng PCA ay ang pagde-develop ng mga high-yielding coconut variety sa itatayong Model Coco Farm sa lalawigan ng Quezon, ayon pa kay Direktor Manohar. Para sa Radyo Vision, Jigs Rodillas, Lucena, Media ng Bayan. Maraming salamat, Jigs Rodillas. Mga kaibigan, mula sa Lucena, punta naman tayo ng Radyo ng Bayan, Dagupan City. Narito si Dexter Dupagan. Dexter, good morning! Yes, maraming salamat at mabigyan kabuwasan. Sa ikalawang pagkakataon, kinilala bilang Best City Jail Warden sa buong bansa, si Attorney Kenneth Biding ng Bureau of Jail Management and Penology or BGMP Dagupan. Sa magkasunod na taon, nakuha nito ang parangal dahil sa magandang performance kung paano niya tugunan ang congestion problem ng mga inmate. Ayon kay Warden Biding, laki ang tulong ng pamalampang lungsod ng Dagupan at mga non-government organization sa patuloy na pagpapatayo ng multi-purpose building upang mas marami ang ma-accommodate at maging komportable ang mga detainee. Patuloy rin daw ang ginagawa nito mga reformative activity na nakatutok sa edukasyon, relihiyon, kalusugan, community service at maging ng livelihood programs. Sa ngayon may kabuang 1,150 inmates ang naturang pasilidad. Para sa Radyo Vision, ito po si Dexter Dupagan mula sa Dagupan City, Media ng Bayan. Thank you, si Dexter Dupagan, mga kaibigan, mula po yan sa Radyo ng Bayan, Dagupan City. Narito naman po ang Zamboanga Radyo ng Bayan kasama si Elsie Molina. Elsie, good morning po. Buenos dias sa Pilipinas. Pinaghahandaan na ng lokal na pamahalaan ang grandiosong Heroes Welcome para sa Zamboangueñang weightlifter at Olympian na si Heidelin Diaz. Nakatakdang darating si Diaz ngayong Lunes pagkatapos ang viktoryosong kompetisyon nito sa Rio Olympics. Kasamang paparangalan ngayong Lunes ang kasamang Olympian ni Heidelin na si Nestor Colonna. Coaches nito si Councilor Atilano na isa ring weightlifter at isa pang coach na si Alfonsito Aldanete. Isa umanong magarbong pagsalubong ang gaganap ng Lunes sa grupo na sinasabing isang bihirang pagkakataon mararanasan ng mga Zamboangueños. Sinabi ni Mayor Isabel Climacuan, tagumpay ni Heidelin ay magbibigay ng inspirasyon sa ibang atleta at ang positibong ehemplo sa ibang kabataan, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Base sa ordinansa ng lungsod, makakatanggap ng ₱250,000 si Diaz at iba pang incentives na pinangakuan ng ilang NGOs ng lungsod. Para sa Radyo Vision, Elsie Canillo Molina, Media ng Bayan. Maraming salamat, Elsie Molina. Yan po mga kaibigan ang unang sigwada ng ating mga provincial reports. Radyo ng Bayan. Report. Meron tayong 45 minutes na makalipas po ang alas 6 ng umaga. Punta naman po natin para malaman ang ating weather update today. Si Amor La Rosa live sa Pag-asa DOST. Magandang umaga, Amor. Magandang umaga, Zarina and Sir Alan. Magandang umaga, Pilipinas. Narito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy nating binabantayan ng isang low pressure area o sama ng panahon dito pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Sa pinakahuling datos ng Pag-asa, alas 4 ng umaga ngayong araw, huli ang namataan sa laing 635 kilometers east ng Basco, Batanes. Ayon naman kay Pag-asa, weather forecaster Shelly Ignacio, sa ngayon maliit naman ang tsansa na ito ay ma-develop sa pagiging isang ganap na bagyo. Pero wag po tayong makampante dahil palalakasin pa rin itong hanging habagat o yung southwest monsoon na magpapaulan dito yan sa buong Luzon hanggang dito sa kanlurang bahagi ng Visayas. Mararanasan nga itong monsoon rains o mga pag-ulan dala ng hanging habagat dito yan sa Metro Manila. Kasama rin dito ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, pati na rin po dito sa Calabarzon. Ibig sabihin kasama dito ang Cavite,
Laguna, Batangas, Rizal at ganun din ang Quezon Province. Same weather condition ang dapat paghandaan ng mga residente. Dito yan sa Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Maging dito po yan sa may probinsya ng Zambales, Bataan, ganun din po sa may Pampanga, Tarlac at Bulacan. Inaasahan din natin ang maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pagkidlat pagkulog. Dito yan sa Western Visayas at ganun din sa natitirang bahagi pa ng Luzon. At dahil po dito sa mga pag-ulan na dala nga po ng hanging habagat, pinag-iingat po lahat ng mga residente sa nabanggit na areas sa posibilidad ng mga pagbaha at ganun din ng mga pagguho ng lupa. At para po dito sa natitirang bahagi naman ng ating bansa, mararanasan naman dito ang mga pulupulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. At ito pong hanging habagat, hindi lamang po mga pag-ulan ang dala-dala niyan dito sa ating bansa dahil apektado rin ito ang lagay ng ating mga baybayin. Sa katunayan, nagtaas po ng gale warning ang Pag-asa. Dito yan sa western seaboard ng Southern Luzon, pati na rin po dito sa western seaboard ng Central Luzon. Kasama rin po dito ang southern at ganun din itong eastern seaboards ng Southern Luzon. Ibig sabihin, dito po mararanasan yung maalon hanggang sa napakaalong kondisyon ng karagatan, kaya hindi muna pwedeng pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat. Sa puntong ito ay check naman po natin ang inaasahang agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa Luzon dahil nga po sa hanging habagat magiging maulap ang kalangitan at bahagya pong mararanasan itong bahagya rin na pagbaba ng ating temperatura. Katulad na lamang dito sa Metro Manila, mararanasan lamang natin yung 25 to 28 degrees Celsius. Para naman sa Baguio City, inaasahan po dyan ang 16 to 20 degrees Celsius at kapansin-pansin din itong mababang temperatura. Dito po yan sa may Olonga po at ganoon din dito sa may Lawag na posibleng umabot lamang ng 24 to 27 degrees Celsius. Dito naman tayo sa bahagi po ng Visayas. For Tacloban, inaasahan po natin magiging maganda naman ang panahon at yung temperatura po niyan 26 to 33 degrees Celsius. Kapareho po dito sa Metro Cebu ang generally fair weather condition. Para naman dito sa Iloilo at ganun din sa Bacolod dahil nga sa hanging habagat mararanasan ang maulap at maulang panahon at yung temperatura posible po yung umabot sa 25 to 31 degrees Celsius. At panghuli naman natin dito yan sa Mindanao. For Cagayan de Oro, asahan po ang 25 to 34 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Davao, mararanasan po ang 25 to 33 degrees Celsius. At mapapansin niyo po, compared sa Luzon and Visayas, dito sa Mindanao matataas yung temperatura dahil hindi naman po ito direktang naapektuhan nitong hanging habagat o southwest monsoon. Yan ang latest sa lagay ng ating panahon para sa Radyo Vision. Ako po si Amor La Rosa mula dito sa Pag-asa DOST Media ng Bayan. Maraming salamat, Amor La Rosa. Mga kaibigan, ang oras po natin sa buong Pilipinas, meron tayong 49.5 minutes makalipas po ang alas 6 ng umaga. At sa puntong ito, mga kaibigan, ang ikalawang sigwada ng ating mga regional reports. Radyo ng Bayan. Report. Narito po ang Iloilo Radyo ng Bayan kasama si JP Hervas. JP, good morning. Ngayong aga, Zarina, mariing itinanggi ng mga regional na opisyal ng Commission on Population at Department of Education ang paratang na sa kanila nagmula ang Information, Education, Communication o ICEC material na pinamagatang How to Avoid HIV/AIDS na kumalat sa social media at umani ng negatibong reaksyon mula sa netizens, lalo na sa mga LGBT rights advocate dahil sa hindi kanais-nais na minsay na taglay nito. Ayon kay Popcom Western Visayas Regional Director Harold Alfred Marshall, walang inilathala at hindi maglathala ng naturang bagay na may maling impormasyon ang kanilang tanggapan. Dagdag pa niya, lahat ng mga IEC material ng Popcom ay dumadaan sa matinding pananaliksik at pagsusuri bago isinasa publiko. Nilinaw din ni Marshall na ang Popcom ay nanatiling malakas na tagapagsulong ng karapatan ng mga LGBT at patuloy na nagsusumikap para wakasan ang stigma laban sa LGBT at HIV. Samantala, maring ding itinanggi ng DepEd Region 6 na sila ang gumawa at nagpakalat ng IEC material kasunod ng paglagay ng kanilang logo at ng Popcom sa maling IEC material. Ayon sa DepEd, na nanatiling malakas ang kanilang advokasya para sa culture-sensitive,
gender fair at quality-assured teaching at teaching resources, dahilan kung bakit hindi nila kayang magpalaganap ng maling impormasyon. Ayon naman sa DOH-6, hindi pinapayagan ng kanilang tanggapan ng anumang IEC material na taliwas sa key message nila sa HIV at AIDS. Sa daw na avoid having sexual intercourse to homosexual ang inilagay, mas nararapat ang avoid having unprotected penetrative sex. Nilinaw din ng DOH na ang pagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa HIV ay hindi pinapayagan at may kaakibat na kaparusahan alinsunod sa batas, partikular na sa Republic Act No. 8504 o ang Philippine AIDS Prevention and Control Act of 1998. Para sa Radyo Vision, JP Hervas mula Iloilo, Media ng Bayan. Maraming salamat, JP Hervas. Mula sa Iloilo, punta tayo sa summer capital of the Philippines, Baguio City. Narito ang report ni Andre Amadeo, Radyo ng Bayan, Baguio City. Andre, good morning! Good morning, Alan. Inaprubahan ng Sangguniang Panlungsod ng Baguio ang isang resolusyon ni Councilor Michael Lawana na nag-aatas ng agarang pagpapatigil sa lahat ng uri ng small-scale mining activities at mineral processing activities sa Sitio Wabak, Camp 7 sa kahabanan Cannon Road. Sa paliwanag ni Councilor Luana, ginawang prioridad ng City Mining Regulatory Board ang pagpapatigil ng anumang underground activity sa naturang lugar dahil sa nakakapekto to sa ground movement na nagiging dahilan ng pagguho ng lupa. Question naman ito ni Councilor Faustino Olowan na nagsasabing bakit bukod tangi ang Sitio Wabak sa naturang kautusan sa kabila ng marami pang ibang lugar sa syudad ang merong kahalintulad na pagmimina o di kaya mineral processing activities. Ipaniluwanag ni Councilor Lawana na alinsunod sa napagpasyahan ng City Mining Regulatory Board, inuna ang naturang lugar dahil hanggang ngayon ay hindi pa natatapos ang pagkumpuni dito ng Department of Public Works and Highways at epekto ng ulan. Inaasa namang tutugon ang naturang mga nagmamay-ari ng small-scale mining at mineral processors sa naturang pag-aatas ng Sangguniang Panlungsod. Para sa Radyo Vision, Andre Amadeo ng Baguio City, Media ng Bayan. Thank you so much, Andre Amadeo. Mula po yan sa Radyo ng Bayan, Baguio City. Oras sa buong Pilipinas, 53.5 minutes makalipas ang 6 a.m. At sa punto naman pong ito, kaakibat ng ganitong panahon ay yung update din sa traffic, Sir Alan. At mula sa MMDA Metro Base, mga kaibigan, narito po si Emma Loristo. Emma, good morning! Magandang umaga rin po sa inyo, Sir Alan and Ma'am Sarina, at sa ating po mga taga-subaybay. Sa mga oras na to, ang sitwasyon ng traffic sa may bahagi po na EDSA southbound lane, moderate traffic ang matutunghayan dyan sa may bahagi po ng West Avenue, patungo yan ng MRT North Avenue Station. Mula naman dyan sa may Scout Borromeo, makakaranas na ng unti-unting pagbabagal yan, patungo ng direksyon po ng Ortigas. Moderate to heavy naman po magmula dyan sa may area po ng Shaw Boulevard hanggang makarating na po yan dito sa may area po ng Buendia sa Makati. Ang northbound lane na EDSA sa may bandang Pasay, dyan sa may bahagi ng TAF patungo ng tramo, bahagi na nakakaranas ng pagbagal. At dito rin po sa may area ng flyover ng Magallanes hanggang makarating yan ng Pasay Road, Makati, moderate traffic ang sitwasyon. Bahagi may pagbagal naman ang usad ng mga sakyan dyan sa may area ng Kalayaan patungo ng direksyon ng Guadalupe, Makati. Dito sa may bandang White Plains hanggang makarating ng Service Road ng Santolan, bahagi makakaranas din po ng pagbagal sa ngayon. Dito sa kahabaan naman po ng C5, may pagbagal na mararanasan buhat dyan sa may area ng Ortigas hanggang makarating po yan ng Kalayaan at Market. Ang northbound lane po ng Blue Boss o dyan sa may bahagi ng Palar hanggang makarating po ng McKinley ay bahagya naman makakaranas ng pagbabagal sa ngayon. Dito po sa may area ng Manila, itong bahagi po ng Espanya na patungo po ng Quiapo hanggang makarating po yan dito sa may area ng Loton ay may pagbagal lang usad ng trapiko sa mga oras na to. At yan po muna ang pinaka-latest traffic update mula dito sa MMDA Metro Base. Ito po si Emma Rose Loristo. Thank you. Si Emma Loristo, nagatid po ng sitwasyon ng mga pangunahing kalye dito sa Metro
Manila. Meron tayong 56 minutes na makalipas ang alas 6 ng umaga. Sir Alan, di natin natapos kanina yung wild natin. So yung W is waterborne. Then yung I is influenza. Influenza. Yun yung trangkaso. Tama po ba sa Tagalog? And then yung L is yung leptospirosis. My goodness. Yan sa tubig baha na maring infected ng leptospirosis bacteria. Yes, yung ihi ng daga. At yung letter D naman po ay yung dengue. Kasi nga naman, marami talagang lamok kapag ganitong panahon. Dahil sa mga stagnant water, doon mga nangingitlog. At saka doon na dumadami yung mga lamok na may virus. Dala-dala niya yung virus nitong dengue. Tsaka may nag-text po dito, kulang daw. Bakit? Yung wild. Dapat daw wild, double L. Kasi, double L? Bakit daw? L, lamig daw. So may nag-text lang. Parang may alam ako na Sabi kasi, pakidagdagan po yung wild. Lamig naman po. Parang may alam ako na nilamig kagabi. Napakabait naman itong nag-text. Bakit po ba, sir? Ano po, sino po nag-text? Kwento ko na lang sa'yo. Oo nga naman kasi pag nilalamig ka, mahirap bumangon. Totoo. Ano pa? Pag nilamig ka, my goodness. Naghahaplas ng mga sari-sari, di ba? Ay, yung kasu-kasuan. Ako, kawawa naman. Arthritis. Yan. Hindi naman. Talagang una nang titirahin yan, yung tuhod talaga. Oo nga naman. Alin ang unang tatamaan? Tuhod. Tama po ba? Kasi, alin? Tuhod. Tuhod. Oo. Good morning ka, Francis. Kapag isang tuhod lang, one hod. Pag dalawa. Diba? Oo. So, dapat talaga wild. May lamig. Teka. Ayan. Lagot. Ayan. Good morning ka, Francis. Yes, good morning po. Magpagaling po kayo. Ay, sorry. Ano po ulit yon? Bakit yung pagaling? Hindi. Bukas nandiyan na yan. Oo nga. Jaketan kasi yung tuhod. Pero sa kanya ko lang narinig yung one hole. Isa lang ba? Ano ka mo? Susuot Akala ko ng jacket dalawa. ang tuhod? Opo, balutan. Kasi ginagawa ko naman yun. Isa lang. Ayan. One hood. One hood. Teka. Bye-bye time na raw tayo. Okay. Lagot kayo kay Sir Francis. Basta wild meron na dagdag. Lamig. Anyway, gusto mo magpasalamat sa lahat ng mga nag-text na at nakinig ngayong umaga dito sa Radyo Vision. Kung na-miss niyo po ang aming edisyon ngayong umaga, maaari kayo mag-log on sa youtube.com. Muli, ako po, si Zarina Lusuegro. At sa pangalan po ni Kay Francis Cancino, ako naman si Alan Alianige. Hanggang bukas ng umaga sa pagbabalik ng Radyo Vision sa Media ng Bayan. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.